Okay, GIST tayo. Magsimula. Noong una, wala akong maipakita na sinimulan. Pero ngayon, ayan, mayroon na kahit pa paano. Ang Diyos ay nagsimulang gumawa buhat sa wala hanggang sa nagkaroon. Nagsimulang gumawa ng tao, nagsimulang gumawa ng mga hayop, nagsimulang gumawa ng mga halaman, ng mga puno, at nang makumpleto niya ang kanyang mga ginawa, siya ay nasihan. Ganon din tayo kapag tayo nag-umpisa. Mayroon tayong sinimulan. At kapag tayo nagsimula sa pag-iimpok, gawang mabuti, impok, at samahan natin ang disiplina. Kapag kayo disiplinado, ibig sabihin, ang ginagawa mo'y tama ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kung malayo ka sa Kanya, paano ka pagpapalain? Kaya dapat nakadikit tayo sa ating Panginoong Diyos. Gawang mabuti. Tapos, sipag at tiyaga. Tiyagaan natin na kahit napakaliit lang ng ating sinimulan, at least mayroon tayong sinimulan, yan ay lalaki. At masisiyahan ka sa bawat makikita mong unti-unting paglaki. Sa bawat makikita mo na lumalaki ang iyong sinimulan, masisiyahan ka, makakaramdam ka ng saya. Samantalang kung malaki ang inumpisahan mo at makikita mong bumabagsak dahil hindi mo ito maaasikaso ng mabuti, dahil malaki na, hindi ka pasanay sa mga ganong sitwasyon, malulungkot ka dahil babagsak. Kaya kinakailangan simula sa maliit. Wala akong pakialam sa iba mong mga ari-arian o iba mong negosyo. Ang sinasabi ko, magsimula ka ng isang negosyo o isang pamamaraan ng pag-iimpok na may disiplina at ginawa mo na ayon sa kalooban ng Diyos. At tiyak ko 100% magtatagumpay ka. Ang isa sa pinakamaganda para ikaw ay magtagumpay, dapat mayroon kang kaisipan na proactive. Iba ang proactive sa reactive. Dapat proactive ka. Minsan, yung aming yung manager ko, ako nagtatrabaho pa, bininta nila yung kanilang machine na panggawa ng pako. Dahil bumili sila ng bago mga high-tech na mga machine. Bininta nila. Nung bininta niya yung machine, kasama ako. Ang usapan nila noong nakabili, basta binayaran niya yung mga machine na yon, kung magkakaroon ng problema, pupunta doon sila boss o magpapadala ng mga tao at gagawin yung machine. Hindi aabot ng 24 hours, may darating na gagawa ng machine dahil malaki ang mawawala kung yun ay matagal lang hindi gawin. Kaya yun, kapag tumawag, andun ka agad ang mga tauhan para ayusin ang machine. At nagagawa naman. Walang araw, kahit piyesta opisyal, kahit holiday, kahit linggo, minsan nag-airplane pa para lang mapuntahan at magawa agad yung machine. Pagdating ng isang taon, pumunta kami doon. Gustong malaman nila, boss, ano ba yung grade o yung kanilang performance? Anong masasabi nung nakabili doon sa kanilang performance? Nung tanungin niya yung nakabili, ang sabi niya ay, okay, good. Ang inaasahan ni boss, excellent. Pero bakit good lang? Kaya nagtaka si boss, tinanong niya yung nampabiro yung nakabili. Bakit naman po good lang? Samantalang lahat ng ating pinag-usapan ay tinupad namin. Walang araw o oras na sinabi niyong puntahan namin, pumupunta po kami kahit piyesta opisyal at hindi namin pinaabutan ng kinabukasan tulad ng ating pinag-usapan. Bakit good lang? Sabi nung nakabili, oo, tama kayo. Pero bakit good lang? Kasi lagi ninyong nagagawa tuwing masisira. Pero hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko, gawin ninyo nang hindi laging nasisira. Proactive yung nakabili. Bago pa masira, ayusin mo na. Ganoon ang isang taong proactive. Bago pa magka-problema, ayusin mo na. Katulad ng sinabi ni Mr. C, kung gusto mong yumaman, unahan mo ang ikot ng mundo. Ang ibig niya sabihin,
Yung gagastusin mo, yung kakainin mo, yung lahat ng pangailangan mo sa pagdating ng ika-5 taon, ngayon pa lang ihanda mo na. Iikot pa lang yung mundo para dumating yung pizza o panahon na yon, na andyan ka na, nakaredy ka na. Mayroon ka na. Yun ang mga katangian ng mga taong yumayaman. Kaya sa susunod, isasabihin ko sa inyo, ano ba ang nagmamando sa ating utak? Ano ang koneksyon natin sa Diyos para masabing kasama natin ang Diyos at tayo magtatagumpay sa lahat ng ating balak. Next video.